Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's. Pag-usapan natin itong si Manang Aimee. Nagpapatawa kasi mga kababayan eh. Ito muna, unahin natin. Nagpapatawa to si Manang Aimee. Ito, si Bato de la Rosa daw ay kahit nagtatago ay nagtatrabaho pa rin. Sabi niya rito, ang alam ko, nagtatrabaho pa rin si Senator Bato de la Rosa kasi nakakapirma pa rin eh. So nagtatrabaho pa rin. Wala talaga to Senator Aimee, no? Patawa eh. So ano raw, yun ang kanyang patunay na nagtatrabaho itong si Bato de la Rosa kasi nakakapirma pa rin daw. Ito, basahin natin itong report ng News 5. Nagtatrabaho pa rin. Iginiit ni Senator Aimee na nagtatrabaho pa rin si Senator Bato de la Rosa bagaman hindi ito dumadalo sa sesyon ng Senado. Kaya medyo hindi naman yata tama yung sinasabi na no work, no pay. Kasi he's still working sa totoo lang, sabi ng senador. Hindi dumadalo sa Senate session si De La Rosa mula November 11. November 11, December 11, isang buwan. January 11, 2 buwan. So ngayon ay January 8. 1, 2. So ano na lang, 3 araw na lang, 2 buwan na hindi nagpapakita dyan sa Senado etong si Bato de la Rosa. Pero nagtatrabaho pa rin daw, sabi na ito ni Manang Aimee. Magmula nang maipaulat na mayroong umanong warrant of arrest laban sa kanya mula sa International Criminal Court, ICC, kaugnay na manugong war on drugs. So simula nung November 11 hanggang ngayon, hindi po nagpapakita si Bato kasi natatakot po. Dahil meron daw umanong warrant of arrest laban sa kanya galing sa ICC. Dati tapang-tapang ito eh. Atapang ito, atawan na ito eh. Meron pa siyang pa-bring it on eh. Di ba? Sabi niya, bring it on. ICC, puntahan niyo ako rito. Yabang-yabang. Tapos, eto nga wala pang siguradong warrant of arrest. Nag-marites lang etong si Remulla. Natakot na agad si Bato at nagtago na. At ang balita mga kababayan, nasa bundok daw, nasa bundok. Totoo yung sinabi niya, mamumundok na lang daw siya, magtatanim na lang daw siya ng kamote. Sabi niya yung dati. So nandun siya sa bundok, doon po nag-opisina. Kasi sabi ni Manang Aimee, nagtatrabaho pa rin daw eh. Pumipirma pa rin eh. Doon siya sa bundok, nag-opisina. At ang balita raw siya po ay binabantayan ng Sara Army. Ayun po yung yung narinig ko, nabasa ko po yan sa Facebook. Na itong si Bato de la Rosa di umano ay binabantayan ng Sara Army. At maging si Bantag. Ganun din daw. Hindi mapunta-puntahan kasi nga merong nagbabantay. At sila'y poprotektahan itong mga mga army, mga private armies. So yan yung napapabalita. Alam niyo naman sa Facebook hindi natin alam kung itong mga balita nito ay kumpirmado pero siyempre hindi naman natin babaliwalain. 'Di ba? Kasi hindi imposible na merong army na nagbabantay dito sa mga to kasi kung wala, malamang huli na yan eh. Madali makakaporma ang mga kapulisan para sila'y puntahan pero siyempre nag-iingat din sila baka papasok pa lang sila marat-rat na sila, 'di ba? So ayan mga kababayan, itong si Bato de la Rosa, work from hindi naman work from home kasi wala nga siya sa bahay. Work from mountain. Work from mountain. So sabi ni Manang Aimee na nagtatrabaho pa rin. Nakakatawa talaga to si Manang Aimee kung ano na lang sinasabi. Ito mga kababayan, ano ba ang sabi ng ating mga kababayan? Nagtatrabaho sa sementeryo. Sa sementeryo ba? Alam ko sa bundok. Sa bundok. Hindi sa sementeryo.
My ghost project, may ghost student, now may ghost ano to? Binitin mo pa sir, hindi mo pa sinabi. Ghost ano to? Ewan ko sa sir, hindi mo tinuloy. Same birds flock together. Tapos kampi to the bone. Grabe no, mga kababayan. Itong si Manang Aimee. Ngayon lang ako nakakita ng isang nilalang na mas kinakampihan pa yung kumakalaban sa kanyang kapatid kaysa kampihan niya yung kanyang kapatid. So ganun katindi, hindi natin alam kung ano talaga dahilan Ano ba? Galit ka ba talaga? Kanino ka ba galit? Kay presidente ba o kay dun sa kay First Lady Lisa Araneta Marcos? O baka naman ikaw ay inggit pikit. O baka naman merong hindi naibigay. Parang si Sabit. Si Sabit kasi hindi nabigay yung pabor na gusto niya kaya nagwawala rin kung ano na rin pinagsasabi. So, grabe no, mga kababayan. Ako, feeling ko lang na kahit hindi kami nagkakaunawaan ng kapatid ko, sabihin lang natin na meron kayong hindi pagkakaunawaan. Gagawin mo ba? Kakampihan mo yung mga kaaway? At sisiraan mo yung kapatid mo? In favor? Doon sa mga kumakalaban sa kapatid mo? Parang hindi ko kaya gawin yon. Kaya mga kababayan, kaya nyo ba gawin yon? Kahit pa meron kayong hindi pagkakaunawaan Hindi mo ipagkakanulo yung kapatid mo. Sisira. Pwede magkwentuhan kayo magkakapatid. Ito si ganyan, si Utol ganyan Wala Hindi na hindi na nagpapakita. Pwede kayo mag-usap-usap doon sa family circle ninyo, relatives ninyo. Pero kung yung mga ibang tao na, katulad nung ginawa niya, grabe yung ginawa niya doon sa rally ng INC. Di ba kung ano-ano pinagsasabi niya? Sinabi pa niya, Adeng! Magpa-check up ka na! Lumalala ka na! Doon mo magsalita ka ng ganun sa publiko? Sa harapan ng, sabi nila, 600,000 people. Sisiraan mo ang kapatid mo? Kadugo mo? Hindi natin alam kung ano motibo mo. Pero sabi nila, syempre, nagpapalakas dun sa kabila kasi nga, gustong pumesto rin. Tingnan natin kung mabigyan ka ng pagkakataong pumesto. Lalong-lalo na, yung mga kinakampihan mo, hindi mo rin alam, hindi mo rin sigurado mga pag-uugali niyan. So, ganun grabe. Ako parang hindi ko kaya gawin yun. Kahit magkaaway kami o sabihin na natin hindi kami magkasundo ng mga kapatid ko. Halimbawa lang yun parang hindi ko kaya gawin yung ginagawa ni Manang Aimee. Lalong-lalo na presidente yung kapatid niya. Imbis na suportahan mo yung kapatid mo, mas kinakampihan mo pa etong mga kumakalaban sa kapatid mo. Baka ito ang bangag. Baka siya yung bangag. Sinasabi niya yung kapatid niya yung bangag, pero ang totoo siya yung bangag. Ito. Wala na pala. Basta yan nakakatawa lang ito si Aimee. Grabe todo tanggol pa rin. Nagtatrabaho rin si Bato. Lagi nga absent. Wala nga, hindi nga nagpapakita paano nagtatrabaho. Yung pirma susulat mo lang 4. Binigyan ng authority ni Bato yung kanyang sabihin natin chief of staff dun sa kanyang opisina. Sige lang, i-4 mo lang. Tawagan mo lang ako. I-4 mo lang, 4, yung pirma. Tapos sabi ni Aimee, nagtatrabaho pa rin. Kalokohan talaga nito ni Manang Aimee. O kaya naman, kung totoong pumipirma si Bato, yung mga kapulisan, matyagan nyo yung mga staff niya. Baka umaakyat doon sa bundok, dala-dala yung papel para magpapirma. Tingnan ninyo. Di ba? Pero sa tingin ko malabo pa sa sabaw ng pusit na pipirma yan. Papupuntahin niya yung staff niya para pumirma siya. Hindi, 4 lang yan. 4 Bato de la Rosa. So ito sinasabi ni Aimee, patawa lang to.
Ito pa, meron na naman siyang Marites. Nagsasalita, hindi naman sigurado. Chismis lang din, Marites lang din. Pero ayon sa kanya mga kababayan, nako, ito raw mga senador. Ito si Jinggoy, si Joel Villanueva, dating Senator Bong Revilla. Magkasama na naman tong dalawa. Mag-best friend talaga si Jinggoy saka si Bong Revilla. So sumama na rin itong si Villanueva. At ilang kongresista. O si sino yung isa na binabanggit ni Libiste? O tapos yung isa pa, si Yap. Best friend nata ni Pulong Duterte. Ayan daw ang makakasuhan. Ngayong January 15. But January 15, tagal-tagal na, dapat noon pa yan. Diba? Ito hinihintay ng taong bayan, kaya nagagalit ang taong bayan, sinabi nila, maraming makukulong, maraming magpapasko dyan sa kulungan. Pero dumaan na yung birthday ko, dumaan na yung Pasko, bagong taon na, magti-3 Kings na, tapos na ba 3 Kings? So, wala pa rin. So, January 15 daw, kakasuhan pa lang. Kakasuhan ba o ano na to? Warrant of arrest na. Ayan po ang hinihintay ng taong bayan na sana ay magkaroon na ito ng development. Ito yung hinihintay ng taong bayan eh. Kaya minsan nawawalan tiwala na rin ng taong bayan sa mga sinasabi ng gobyerno kasi nga, puro ganun lang din eh. Diba? Dapat naman, kilos-kilos. Para naman na yung tiwala ng taong bayan hindi nawawala. Diba? Napakinggan natin itong si Manang Aimee. Ito yung kanyang chismis. Talagang merong malamang may tao to sa loob eh. Meron tong informant eh. Kaya marami siyang nasasagap na balita sa loob. Meron pa rin mga talagang loyalista kay Manang Aimee. Doon sa loob ng Malacanang. Kaya maraming sa Malacanang, sa DOJ, diyan sa Ombudsman. Meron pa rin siyang mga talagang mga informant. Kaya siguro alam niya kung ano yung mga nangyayari at mangyayari pa. Katulad na itong kanyang Marites ngayon. Napakinggan natin na itong si Manang Aimee. Ang balita, January 15, ang charges against certain senators will be filed. I understand they have already drafted against Senator Jinggoy, Senator Joel, and former Senator Bong Revilla. Pagkatapos ang balita ko, meron na rin daw against Congressman Garjola, Congressman Yap, and his brother, Congressman Yap as well. Ang balita ko, February 1, ang pinapakong date na i-disband na raw yung ICI. Ayun. Wala nang ICI. Kung sa bagay, nag-resign na lahat ng member pero wala pong maliwanag. Lumampas na yung due date na December 15. Sabi, may matcha charge na. Lumampas na rin ang Pasko. Lumampas na yung New Year at saka 3 Kings. Wala pa rin. Kaya, hindi ko alam kung saan ito patungo. Yung pong sinasabi yung yung about sa certain Senator Bong Revilla, ganyan. Charges or arrest ito, ma'am? Hindi ko alam, pero hindi na natin maintindihan ang sistema ngayon kasi si Manang naman kukuha lang ng chismis, hindi pa detalyado eh. Di ba? Dapat detalyado. Hindi pa pala kung charges ba o warrant of arrest. Hindi pa rin daw siya sigurado. So, informant niya. Ayusin mo mga informant mo. Kukuha lang ng balita, hindi pa kompleto. Biglang sinasampi na, biglang nauuna yung warrant, hindi ko alam. Pero alam ko na pinagmamalaki, na kompleto na daw yung ebidensya at pwede na daw i-file. Ngayon, ang sinasabi din, wala raw sa ngayon direct evidence linking Senator Cheese, former Senator Nancy, former Senator Grace, and Senator Mark Villar. At okay, kay Cheese Escudero kasi, yung yung sa Kumulik, sa Kumulik lang eh. Diba? Kasi nga merong sa kanya, donor na isang government contractor na nagbigay sa kanya ng 30 million nung panahon ng kampanya. Yung kaibigan niya contractor dyan sa Sorsogon. Etong si Garcia dyan sa Kumulik, pinawalang sala agad itong si Escudero.
Kaya nga tatanong tayo ano na nangyari dyan, Comelec? Ha? Close ito Close ito si Garcia saka si Chis Escudero. At in fact, etong si Garcia, siya pa yung nag-file ng Certificate of Candidacy ni Escudero. In behalf of Chis Escudero, siya yung nag-file ng Certificate of Candidacy. So, ganyan yan. Sanggan dikit yan. Kaya siguro pinawalang sala agad at wala daw ebidensya. Anong ebidensya? Anong tawag mo dun sa donation na 30 million? Galing sa isang active government contractor. Di ba? Hindi raw yun na ebidensya. Wala rin itong Comelec na to. Wala rin siya ayos So ayan mga kababayan, wala daw direct na evidence na magtuturo kay Chis Escudero kaya hindi raw siya kasama. Daw yun. Bakit naman ganito? Lahat ng senador, akala ko, yung flood control, ang pinagmulan doon sa Kongreso at sa Speaker's Office, sa small BICAM. Bakit nauwi sa Senado? Parang sobrang diversion na to. Okay, so yan mga kababayan, yung balita ni Manang Aimee. Ito raw si Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Bong Revilla at yung dalawang yap at sino pa ba? May isa pa malaki na ng kinita na congressman. Ayun daw ay makakasuhan ngayong January 15. Di natin alam kung ito ay kakasuhan pa lang o warrant of arrest na. So yan po yung abangan natin kasi yung informant ni Manang Aimee, kulang-kulang ang kulang-kulang ang chismis. At ito naman daw si Bato de la Rosa ay working pa rin. Sarap buhay, no? Di pala yun mga kababayan. Absent ka, hindi ka magpapakita. Tapos sasabihin nagtatrabaho ka pa rin. Kasi ito mga kababayan, kapag kailan ba yon? By February ata, kapag hindi pa rin nagpakita si Bato de la Rosa, ay sasampahan daw ni former Senator Antonio Trillanes itong si Bato ng ethics complaint. Kasi nga daw hindi nagpapapasok. Matindi to mga kababayan, hindi nagpapapasok, hindi nagpapakita, pero may sweldo po. Yung sweldo po galing po sa kaba ng bayan. Sweldo po nito ay galing po sa buwis ng taong bayan. Kaya sana, yung mahiya ka na lang sa sarili mo. Diba? Na hindi ka na nagpapakita, hindi ka na pumapasok. Dapat wag mo nang tanggapin yung sweldo mo. O kaya mag-resign ka na. Wala na Sa tingin ko hindi na makakabalik to kasi habang buhay na magtatago to. Kasi kapag nagpakita to, huhulihin na to ng ICC. At magsasama na sila ni former President Rodrigo Duterte sa dahig. So sa tingin ko hindi na to magpapakita. So it's either mahiya ka na lang sa sarili mo, mahiya ka sa taong bayan, wag mo na tanggapin yung sweldo mo, ibalik mo yan doon sa kung sino man nagpapasweldo, wag mo na nga kunin. O kaya naman mag-resign ka na. Kasi wala ka nang ginagawa ito si Aimee, rito, patawa rin to Pero nagtatrabaho pa rin daw si Bato. Wala na nga, hindi na nga nagpapakita. Mahiya naman kayo. Mga ordinaryong empleyado nga, malate lang ng konti malate ng 10 minutes, half day na. Diba? Umabsent ka ng ilang araw, awol ka na. Pero ito mga kababayan, magdadalawang buwan ng absent, walang ginagawa, hindi nagpapakita. Tapos tuloy-tuloy pa rin ang sweldo. Kaya magkano ba sweldo ng senador? Laki ng sweldo ng senador. So pakapalan talaga ng mukha yan. Pakapalan na lang ng mukha na kung wala kang hiya talaga, tatanggapin mo pa rin yung sweldo mo kahit wala ka nang ginagawa, kahit hindi ka na nagtatrabaho. Tapos may taga-depensa ka pa. Meron ka pang tagapagtanggol. Wala talaga si Manang Aimee. Wala sa ayos. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.